Ayan, uwi na tayo guys. Out na natin sa trabaho. Sarado lang ito yung gate. Ay! Malapit lang naman, 15 minutes lang naman drive natin punta dun sa bahay. Ay, thank you Lord. Salamat Panginoon. Ingatan mo ulit ako, Lord Jesus. Uwi na tayo. Buhay natin dito. Kailangan talaga nating magtiis. Akala lang iba kapag nasa abroad ka, ayahay ka na. Sabi nila, boss, ayahay ka na. Hindi lang nila alam. Pag nandito ka, sobra-sobra yung pagtitiis mo eh. Yung sipag mo dapat eh. Pagdating sa bahay, natuto ka mag-isa mo. Walang mag-aasikaso sa'yo. Eh, mag-aasikaso ka ng pagkain mo sa sarili mo. Papasok ka sa umaga, ganun din, gigising ka na ano. Talaga may mangarap tayo sa pamilya natin eh. Kaya kailangan natin yung tiis. Isipin ko kung 2 taon yung kontrata ko dito, 2 taon ako hindi muna okay. Walang asawa na mag-aasikaso sa'yo, ikaw lang mag-isa. Kaya mahalin mo yung sarili mo kasi bawal magkasakit. Walang mag-aalaga sa'yo eh. So, pag nagkasakit ka, hindi ka makakatrabaho, kawawa din yung pamilya mo, wala kang may papadala sa kanila. Tapos linggo-linggo nagbabayad ka ng bahay. Kaya kailangan pumasok ka. Kasi weekly yung bayad
bayadan ng bahay dito eh. Hindi katulad sa atin sa Pinas, monthly dito weekly. Kaya kailangan talaga kumayod kapag hindi ka kumayod, hindi ka pumasok. Wala. Kaya yung mga nagbabalak mag-abroad, eh, mag-isip-isip muna kayo. Pag-isipan nyo muna ng 10 ulit. Maganda naman talaga kapag nasa abroad ka. Yun naman yung totoo. Pre, kaya tayo nag-abroad, yung gusto natin yung medyo mataas yung salary. Ganun naman talaga, di ba? Yung unang-una. Aminin na natin sa NDA kasi yun naman talaga. Gusto ko mag-abroad kasi malaki yung sahod doon eh. Yun naman talaga yung ano eh, di ba? Kahit ako ganun eh. Pero maraming kaakibat yun. Kahit yung paglaki ng sahod mo, maraming kaakibat yun. Maraming kalakip. Kalakip dun yung pagtitiis mo. Kalakip dun yung doble dapat yung sipag mo. Kaya malaki yung sahod. Malayo ka pa sa pamilya mo. Ganun talaga. No choice tayo. Pero kung mayroon kayong negosyo dyan sa Pinas, huwag na kayo mag-abroad. Kung mayroon na kayong stable na trabaho, tapos medyo okay naman yung sahod at nakakaipon kayo, huwag na kayo mag-abroad. Para hindi na kayo malayo sa pamilya nyo. Napakasarap ng buhay na araw-araw eh. Kasama mo yung pamilya mo. Kasama mo mga anak mo, asawa mo, sabay-sabay kayo kumain. Yun yung kapalit nung sa amin dito. Kayo, yan, sama-sama kayong kumakain. Kami, solo flight lang, kumain. Kabidyo ko lang yung mga anak ha. Sa asawa habang kumakain. Anong ulam nyo? Ito. Talaga yung buhay natin. May pangarap tayo eh. Kaya kailangan natin mag-please. Kailangan natin mag-sacrifice. Ganito araw-araw ang trabaho ko. Malapit lang naman yung ano ko. Malayo din pala. Kaya lang malapit kasi masarap dito mag-drive. Gawa ng wala naman traffic eh. 110 ang takbo ko to. 110 to 120. So yung 15 minutes na takbo mo sa 110 at 120, malayo na yun. Tapos yung kalsada, makita ko sa inyo yung kalsada. Ayan o. Malaya kang mag-drive. So mula doon sa nire-rentahan namin bahay, dyan sa farm na pinagtatrabuhan ko, mga 15 minutes yung drive namin. Ganito ang buhay ng farmer dito sa Australia. Ang trabaho sa farm, magbababoy. Yan, sa bakery po kasi ako, kaya magbababoy. Pag sa dairy, magbabaka. Ano rito eh, may mga sheep dito, mga tupa, baka, yan, baboy, ganun. Yan ang karamihan ditong farm. Maluluwang yung mga farm dito, mga pre-range. Yung katabi ng ng nirerentahan namin bahay, ayun, yun, bakahan yun sa katupahan. Yung may-ari nung nirerentahan namin bahay, siya yung may-ari nung tupa. Tupa at baka. Yung mga farmer dito, ang mga big time, yung mga mayayaman eh. Kasi ang luluwang ng lupay nila eh.
daang hektarya, libong hektarya pa nga eh. Tapos yung mga anong pa nila, equipment pa nila, yung machinery nila, mga truck ko, yan, yan, yan. Eh, parang mga loader pa eh. Ganun yung mga gamit nila sa mga, itong pa lang sa machinery eh, milyon na yung gagastusin mo nun eh. Yung lupa pa. Ko dito sa Western Australia. Nakaalala mong iba, hayahay. Hindi nila alam eh, kailangan mo talagang magsakripisyo. Mayaman ka na pala, may kotse ka na. Nagkaroon ka lang ng kotse, mayaman na. Yung sasakyan po rito, necessity po dito, kailangan mo po talaga. Kahit anong ano ka magtrabaho, kailangan mayroon kang sariling sasakyan. Kasi pag wala kang sariling sasakyan, hindi ka makakapasok sa trabaho mo kasi wala po ditong public vehicle. Hindi katulad yan sa atin sa Pinas, may pamasahe ka lang. Makakapunta ka na kahit saan mo gusto. Dito, wala po. Sarili mong sasakyan. Nung bago lang ako, yun, nakikisakay lang kami. Pero nung medyo nakailang buwan na rin, nakakahiya na. Kaya kailangan na din namin dumiskarte ng sarili namin sasakyan. Kaya ganun po talaga, yun ang puhunan dito. Kailangan may sarili mong sasakyan. Alright, nandito na tayo. Ayan, dito na po ako. Malakas yung ulan kanina kaya maputik. Isang sasakyan lang yung natira dito sa amin, yung sa kasamahan ko. Kasi carpool nga dapat kami, kaso ang nangyari, naging bore center ako, kaya kailangan naman magdala ng sariling sasakyan dahil iba yung oras ng out ko. Kaya yun, no choice. Kailangan natin magdala ng kotse natin. Hindi tayo makatipid. Tayo bumangga. Ay, thank you Lord. Salamat po. Nakawin kami ng ligtas. Hallelujah Lord. Makas yung ulan. Okay. Tingnan natin yung ating susi. Ito yung ating susi. Yung sikretong taguan. Okay. Welcome home. Ay, salamat po. Yan. Dito na ako sa bahay. Makakapahinga pa. Medyo inaantok ako kaya kailangan nating magpahinga muna. Buksan natin dyan para maliwanag. Yan. Ayan yung bahay namin. No. Tatlo lang kami dito para kaming alog-alog dito. Laki ng bahay, tatlo lang yung nakatira. 4 yung kwarto, mayroong bakanting isa. So yung may-ari ng bahay, 3 lang yung inallowed na mag-rent. Wala kami magawa. No choice, ganoon talaga. Oy, salamat Lord.
Okay, bye-bye. God bless. Bye-bye. God bless.